lumapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Gabayan mo ang bawat isa sa amin sa pagharap sa panibagong mundong dala ng COVID-19. Nawa ay ilayo niyo kami sa sakit at panganib. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas. Upang masugpo ang pandemyang ito, ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang mga karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng nangangailangan. Pinalangin mo po namin ito sa pamilya ng aming Panginoong anak, nabubuhay at naghahay naman ng Espiritu Santo, magsawalang amin. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Okay, dire-diretso na tayo para simulan yung ating talakayan ngayon. Magsimula muna tayo sa pagbabalik-aral. Kung saan ba yung nagdaang talakayan? Noong nakaraang talakayan ay napag-aralan ang paggalang at pagsunod sa mga may otoridad. Nabanggit ang hiwaga ng pamilya ni Gabriel Marcel. Ito ay nahati sa tatlong bahagi. Ang pamilya bilang hiwaga, halaga at presensya. Ang pamilya bilang hiwaga ay nagsasaad ng mga dahilan kung bakit malapit ang pamilya sa atin. Sa kanila nakasentro ang halos lahat ng ang ating ugnayan, kung ano ang ating ikinatutuwa o ikinaiinis, ang pag-iral at ang ating pagkatao. Ang pamilya bilang halaga naman ay nagsasaad na ang siyang kumikilala dito ay siyang gumagawa ng mabuti at nagsusumikap. Ang karangalan ng pamilya ang siyang nagiging gabay at otoridad na dapat kilalanin ng bawat kasapi. Ang pamilya bilang presensya naman ay nagsisilbing proteksyon sa mga kasapi nito. Dala nito ang pagmamalasakit, pagmamahalan, mga karanasan, mga kalakasan, kahinaan, damdamin at halaga. Tinuturing ang pamilya bilang isang tahanang nag-iingat at nag-iisa laban sa panganib, sakuna o problema na ikinahaharap. Kasama rin sa tinalakay ay ang pagsunod sa mga otoridad at kahalagahan ng pagsangguni. Linawin natin na ang pagsangguni ay ang paraan ng paghingi ng tulong. Ang kahalagahan ng pagsunod ay ang maiwasan ang kaguluhan kung kaya't may naipatutupad na batas o kaya sa panahon ng pandemyang ito, sinusunod natin ang mga protocol. Ito ay upang maitanim ang disiplina sa lahat ng tao. May panatili ang kapayapaan at maaari na ring maging isang paraan upang may paglaban ang karapatan at dignidad ng isang tao. Nasasabi na critical ang ikatlo hanggang ika-4 na taon sa isang bata dahil ito ang panahon kung saan kinikilala nito ang otoridad sa loob ng pamilya. Mas madaling sumunod ang isang bata sa magulang at nakakatanda dahil sa pagtanggap nito ng seguridad, proteksyon, pagmamahal mula sa mga ito. Mayroong tatlong pamamaraan upang matutunan ng isang bata ang pagsunod at paggalang. Ito ay ang pagmamasid, pakikinig, at pasasabuhay, disiplina at pagwawasto. Sa hulihang bahagi ng aralin ay ipinakita ang iba't ibang paraan upang maipakita ang pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. Para sa mga magulang ay dapat makilala ang limitasyon ng mga ito. Huwag dapat nilang abusuhin ang otoridad nila at huwag mo rin abusuhin kung ikay napagbibigyan. Ang paggalang sa kanilang kagamitan na maaaring naipamana o naipahiram sa iyo. Pagtupad sa anumang usapan, mapaoras ng pagkikita o kaya isang pangako. Pagiging maalalahanin, mapagmalasakit at mapagmahal. Sa nakakatanda ay dapat arugain at alagaan. Hingan sila ng payo
sapagkat bilang nakatatanda ay marami silang nadatnan sa buhay. Ito ay nagpapakita ng iyong pagkilala sa kanilang karunungan. Ipakita na sila ay isang mabuting halimbawa. Ipakita rin na sila ay mahalaga at tugunan ang kanilang mga pangangailangan para sa ikabubuti nila. May pakikita naman ito sa mga may otoridad sa pamamagitan ng pagiging halimbawa sa kapwa. Ang pagpapanalangin na sana'y maayos ang pamamahala ng may otoridad sa iyo at sa iyong mga kapwa. Isaisip din na hindi lahat ng pagpapasya at mga batas ay magiging kaaya-aya o nakabuklod sa iyong kagustuhan. Okay, maraming salamat sa pagbabalik-aral na yon. Ngayon class, didiretso tayo sa ating paunang gawain, panimulang gawain. Sa puntong ito, babalikan natin ng kaunti yung mga nagdaan nating talakayan. So, paano nga ba? Nakikita ba yung presentation class? Opo. Ito yung panuto. Hanapin ang mga salitang naging bahagi ng ating talakayan sa mga nagdaang linggo at bigyan ng kahulugan ng mga ito. So hanapin ninyo yung mga pamilyar na salita na may kaugnayan sa mga dati nating tinalakay at pag binanggit nyo yung salita, sabayan nyo na rin ito ng kahulugan nito. Okay? Sige. Ito sa puntong ito class, di ba nabanggit ko, pwede naman gamitin ng chat box sa ating recitation. Siguro sa puntong ito, mas mabibigyan natin to ng mas magandang punto ng pagsasagot kung magre-recite tayo oral. No? Magtaas na lamang kayo ng kamay kung nakita nyo na yung mga salitang hinahanap natin. Sige. Kung handa na, kung may nakita na, maaari nang magtaas ng kamay. Simulan natin kay De La Rosa. Nakita ko po yung salitang galang. Isa po tong, kumbaga, asal, kumbaga, nagpapakita po tayo ng respeto sa mga taong ating dapat bigyan ng respeto tulad po ng mga may otoridad, mga nakatatanda, ating kapwa po. Yan po. Okay, yan. Galang o paggalang. Yan yung unang nakitang salita. Nagtaas ng kamay si Kaleha. Sir, pagmamahal po. Sa pagmamahal po ay pinapakita tuwing tayo ay gumagalang po sa mga, lalo na po sa mga nakakatanda po pati sa ating mga Si Talosig nagtaas ng kamay. Pakikipagkapwa po. Ito po yung pakikipamuhay po sa ibang tao at paglingkod sa isa't isa ng pamamagitan ng dialogo po. Okay, tama yun. Pakikipagkapwa. Nagtaas ng kamay si Castro, tama ba? Opo, sir. Magulang po. Sila po yung taong dapat natin mahalin at respeto kasi sila po yung nagpalaki sa atin tsaka sila po yung taong kasama natin sa lahat ng oras. Ayan. Villafuerte, nagtaas ng kamay. Kaibigan po. Sir, ang kaibigan po ay maaaring maikumpara sa pagkaibigan, magka-relate po sila. Dahil ang pakikipagkaibigan ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao
dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga, sarili mong desisyon na makipag-ugnayan sa taong ito at mabubuo ang pakikipagkaibigan o ang isang kaibigan sa pamamagitan ng isang malalim na ugnayan ng dalawa o mahigit pang tao na hindi nakabatay sa kanilang mga katangian kundi sa mas malalim na aspeto ng kanilang pagkatao. Okay. Meron pa tayo kung dalawang salita pa tayong hinahanap. Sino kayang makakakita ng dalawang salita na yon? Si Platon, nagtaas ng kamay. Nasabi na po ba yung pamilya? Hindi pa. Ang pamilya po, ito po ang ito po ang isang parang grupo ng tao na ang pinakamalapit sa atin na pag nabubuo po ito ng mga magulang na nabanggit kanina na pagbubuklod ng pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa po. Okay. Meron pa tayong huling salita. Sino kayang makakakita ng huling salita na ito? Si Tirad. Tama ba, Rovic? Tirad? Opo, sir. Nakatatanda po. Ang mga nakatatanda po, ito po yung mga taong dapat po nating irespeto, kabilang na po rito ang ating mga magulang, pati na rin po ang ating mga lolo at lola po. Ayan. Meron pang bang nakikitang salita? Ako meron pang nakikitang isa pang salita na may kaugnayan sa ating paksa. Meron kayang makakahabol na makita ito? Ang clue, kagaya siya ng pamilya. Ayan, clue, kagaya siya ng pamilya. Hindi ko tinutukoy yung kahulugan, pero sa posisyon ng ating aktibidad, yun ang clue na may bibigay ko. Kagaya siya ng, o katulad siya ng sa pamilya. Nabanggit na kaya yon yung salita ngayon? Nagsisimula sa letter A. May nakakita na ba? Wala pa? Nakataas ka ba ng kamay, Villafuerte? Hindi po, sir. So ang natirang nagtaas sa kami ay si Platon. Anong salita kaya yun, Platon? Otoridad po. Okay, anong kahulugan ng otoridad? Ito po yung mga taong may mga maaaring mataas na posisyon o kaya antas kesa po sa mga nakakabata po. Maaari pong itong ating mga magulang o kaya mga nakatatanda. Pero sa buhay po kaya sa lipunan, maaari po itong mga may political na posisyon. Okay, maraming salamat. Ayun, nakompleto na natin yung mga salita. Nagkaroon tayo ng mga pagbabalik-aral na rin na kung tawagin. Pero sa pamamagitan ng aktibidad na ito. Ngayon, dahil medyo naalala na natin itong mga paksa na ito, tumungo na tayo sa ating paparating na paksa. Nabanggit natin o nainkwentro din natin yung mga salita gaya ng pakikipagkapwa, pamilya, magulang, nakatatanda, dahil malaki ang kaugnayan nila sa magiging paksa natin ngayon. Okay, ang ating paksa ay paggawa ng mabuti sa kapwa. Next na tayo ha. Ito ang ating layunin. Sinong maaaring magbasa ng ating layunin sa araling ito? Si Cuesta.
module na ito, naasahang malilinang sa iyo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. A. Nagugunita ang kabutahang ginawa niya sa kapwa. B. Natutukoy ang mga pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao at nilalang na maaaring tugunan ng kabataan. Okay, ayan ang ating mga layunin sa araling ito at simulan na natin ito. Alamin natin ano nga bang paggawa ng mabuti sa kapwa. Katanungan, ayan, meron tayong kinakaharap na problema ngayon, di ba? Ang pagdaganap ng pandemya sa ating bansa, hindi lang sa bansa natin. Ito ay sa buong daigdig na rin. Alam natin yung mga balita na yan, lalong-lalo na sa India, sa Brazil, sobrang lala. Pero wag na muna tayong lumayo, dito muna tayo sa ating bansa sa Pilipinas. Lalo na dito sa NCR, hindi pa rin tayo lubusang nakakawala sa mga dagot ng pandemya. Dito na natin sisimulan ng ating paksa sa tanong na sa kasalukuyang kalagayan ng ating buhay, kung saan laganap pa rin ang pandemya, paano tayo makagagawa ng mabuti sa ating kapwa? Okay? Maaari na tayong gumamit ng chat box ha. Yung iba maaaring magtaas ng kamay. Inulit natin, ito, yung sitwasyon natin, hindi normal, maraming mga bagay na mahirap gawin, lalong-lalo na, halimbawa kayo bilang kabataan, hindi pa rin kayo basta-basta nakakalabas, nagagawa yung mga dati yung nagagawa. Pero gayon pa man, na tila ba negatibo ang mga bagay na kinakaharap natin, meron pa ba tayong magagawang mabuti? Paano kaya? Sige nga, sinong maaaring magsimula sa pagbibigay ng kanyang ideya o opinion? Sige, sisimulan to ni Kaleha. Hello po, sir. Hello po. Sa panahon natin ngayon, meron tayong mga community pantry. At bilang kabataan, maaari natin ihikayat ang ating mga magulang at relatives sa pagdodonate po ng relief goods po at mga iba pa pong pagkain para po sa community pantry po, para po sa mga nangangailangan. Okay, tama yun, napapanahon yan, community pantry. Nasasalamin nga yan sa ating kulturang mga Pilipino, yung tinatawag nating bayan nga. Sino pang gusto magbigay ng kanyang ideya, opinion? Nagtaas din ng ulit ng kami si Platon. Sa panahon po ngayon, may mga sinabi ko nga po kanina na may mga napatutupad po ng mga protocols. Ang pagsunod po dito ay masasabing paggalang po sa may otoridad at makakagawa po ito ng mabuti sa ating mga kapwa dahil na napipigilan ang paglaganap po ng sakit, kung kaya't naaalagaan din po natin ang ating mga malalapit sa buhay o kaya yung mga kapwa Pilipino na din po pag sinusundan po natin yung mga protocol na sinasaan. Okay, ayun ilan sa mga maaari natin gawin, no? At napaka-importante nyo, lalo na sa panahon ngayon, may pandemya, mahirap ang buhay, maraming namadaan sa pagsubok, kahit pa paano may lugar pa rin yung paggawa ng mabuti. At bakit nga ba tayo nakakagawa nito? Bakit meron tayong kaugalian na ganito kahit na punong-puno na tayo ng pagsubok at kahit na tayo mismo ay dapat unahin sa sarili? Saan nga ba nanggaling ito? So ayan, sisimulan natin sa kahulugan ng kabutihan o kagandahang loob. Sino maaaring magbasa ng kahulugan na ito? Ano nga ba ang kabutihan o kagandahang loob? Nakataas ba ang kamay ni Kaleha? Hello po, sir.
Kahulugan ng kabutihan o kagandahang loob. Inner self or real self. Naroon ang tunay na kahalagahan o silbi ng isang tao. At ayon sa ilang may akda, ang lahat ng mga pagpapahalaga at birtud ng tao ay bumubukal sa kabutihan o kagandahang loob. Ayan, pag sinabi nating kabutihan o kagandahang loob, yan ay likas sa atin. Yan ay bahagi talaga ng ating pagkatao. O maaaring sabihin natin bahagi pagkakalikha sa atin. At saan ito matatagpuan? Sa tinatawag nating inner self o real self. Kung tayo man ay dinisenyo, kung tayo man ay nilikha, talagang nandoon na yun. Yung inner self o real self, maaari natin ituring to na spiritual. Ika nga, ito yung ating kaluluwa, ito yung higit pa sa ating katawan lang, hindi. Nandito yun sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Sa kaloob-looban ng ating pagkatao, naroon yung mga kabutihan na ating ginagawa o inihahatid sa ating kapwa. Ngayon, sa usaping kabutihan o kagandahang loob, may mga iba pang kahulugan yan, may mga iba pang aral na ibinahagi o itinuro sa atin. Meron tayong tatalakayin na dalawang uri nito at umpisahan natin ito sa isa sa pinaka-familiar na pilosopo na ating tinatalakay. Simulan natin kay Aristotle. Okay? So this time, maigsi lang naman to class, hindi na kailangan ipabasa. Masusundan nyo naman ang paliwanag ko dyan. Ngayon, kay Aristotle, pag sinabing kagandahang loob o kabutihan, may tinatawag tayong ultimate end. Ano nga ba yung ultimate end? Ito yung lahat ng ginagawa natin, lahat ng layunin ng ginagawa natin ay patungo sa kaligayahan. Ibig sabihin, yun ang kagustuhan, yun ang nais nating marating sa bandang huli, yung kaligayahan. At may kita tayo ditong figure kung saan pinapakita nito kung paano nagmumula sa inner self yung tinatawag nating kaligayahan. Ito yung halimbawa, class. Loob o inner self, dyan nagmumula yan sa ating sarili. Dyan nagmumula yung tinatawag nating kabutihan o kagandahang loob. Yung kabutihan o kagandahang loob, ito yung ginagawa natin o inihahatid natin sa ating kapwa. At dahil doon sa prosesong yon, naabot natin yung tinatawag na kaligayahan. Pero bakit nga ba may kaligayahan sa pakikipagkapwa? Diba? Bakit doon siya nagre-reflect? Tandaan nyo, class, napag-aralan na natin ito nung mga nakaraang talakayan, may mga hierarchy of needs tayo, hindi ba? May mga pangangailangan tayo bilang tao. At karamihan sa mga matataas na level na yon, puro may kinalaman sa kapwa. Halimbawa, pangangailangang mahalin o magmahal, pangangailangang maging bahagi o tanggapin. Ganon din yung pangangailangang maging ganap. Matataas na level na yon ng mga pangangailangan ng tao. At halos lahat yon sumasalamin sa pakikipagkapwa. Okay? So, ibig sabihin, yung kapwa natin, ang siya ring nagbibigay sa atin ng mataas na o yung tinatawag natin ultimate end, yung level na ito ng kaligayahan. Ibig sabihin, nagagampanan natin yung ating sariling pagkatao bilang tao. Okay? May tanong ba sa bahaging ito? Wala naman? O sige. Next tayo. Ito yung kay Aristotle, no? Tandaan nyo, ito yung version niya. Kung bakit tayo mabuti o may kagandahang loob dahil sa ultimate end. Yun yung unang-una. Sunod naman tayo, isa pang naiibang version pero may isang patunguhan ang kabutihan o kagandahang loob. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino. Para sa kanya, ay diretso na ako sa paliwanag ulit ha. Para naman sa kanya, class, oo, likas din. Kagaya kay Aristotle, likas sa atin ang pagiging mabuti. Pero, saan naman ito nagmula? Ang tipo, kung para kay Aristotle, ito ay dahil sa ultimate end, yung kagustuhan natin na maging maligaya. Pagdating naman kay Santo Tomas de Aquino,
tayo ay mabuting nilalang kasi tayo ay nilikha, tayo ay dinisenyo na mabuting nilalang. Si Santo Tomas de Aquino ay isang pilosopo, hindi lang basta pilosopo, siya rin ay miyembro ng simbahan. Kaya ang sentro ng kanyang aral ay religious. Ito ay nakabatay sa aral ng simbahan. Bilang likha ng Diyos at bilang kawangis ng Diyos, bahagi ng pagkakalikha sa atin ang maging mabuti. Dahil tayo ay kawangis ng Panginoon. Okay? Kaya naman pag tayo gumagawa tayo ng masama, yun ay kabaliktaran ng ating pagkatao. Yun ay kabaliktaran ng pagkakalikha sa atin. May mga susubok at susubok sa atin na gumawa ng masama dahil pilit tayong inilalayo sa kagustuhan o sa pinipilit tayong ilayo sa Panginoon. Yun yung paliwanag ni Santo Tomas de Aquino. Okay? Para sa kanya, likas din sa atin ang kabutihan, pero ito naman ay nagmula sa Panginoon. Okay? So, yan yung pinagkaiba kay Aristotle at kay Santo Tomas de Aquino. Pero may pagkakatulad sila. Tama ba? So, may pagkakaiba, merong pagkakatulad. Naalala nyo pa ba? O, kung naalala nyo pa, sige nga. Ano nga ba yung version ni Aristotle? Ano nga ba yung kay Santo Tomas de Aquino? At ano kaya yung pagkakatulad? Madali lang naman yan kasi kanina lang naman natin pinaliwanag. Ganito kay Aristotle, ito yung motibo. Kay Santo Tomas de Aquino, ito naman. Ito rin ang pinanggalingan. At sa bandang huli, meron din silang pagkakatulad. Sige. O, pag nakapag-proseso na kayo ng isasagot, maaari na kayo magtaas ng kamay. Pwede rin gamitin ng chat box, okay? Okay, nakapag-proseso na ba? Ano yung sentro ng aral ni Aristotle? Saan kaya ito patungo? Ano kaya yung mga keywords pagdating kay Aristotle? Sige, doon tayo mag-start. Tungkol saan kaya pag sinabi nating kabutihan o kaligayahan ayon kay kabutihan o kagandang loob ayon kay Aristotle. Sige, tatawag tayo. Ate, ka nagtaas ng kamay. Si Platon ulit. Sige, Platon, simulan mo nga. Ayon po kay Aristotle, ang kabutihan o kagandang loob ay laging tumutungo sa kaligayahan o ang ultimate end na ito po, yung kaligayahan po, ito po ang pangunahing layunin ng isang tao. Okay, yun yung umpisa, no? At yun din yung pinakamalinaw na pagkakaiba ni Aristotle pagdating sa kabutihan o kagandang loob. Pagdating naman kay Santo Tomas de Aquino, ano naman kaya yung paliwanag o yung aral niya tungkol sa kabutihan o kagandang loob? Saan kaya nagmula? Ano kaya yung motibo o ano kaya yung pinanggagalingan pagdating kay Santo Tomas de Aquino? Okay, so tatawag tayo ngayon. So, dahil si Platon nagsimula bilang sa girls naman tayo tatawag. Ay, inulit ko ano naman yung version ni Santo Tomas de Aquino? Nandyan ba si... Nandyan pa ba si...
Opo, Gonzales. sir. Ayon naman po kay Nandyan pa ba? ayon naman Okay, po ano kay kaya yung Santo Tomas de Aquino, ang kabutihan ng isang tao ay nanggagaling sa kanyang kanyang loob, at pinaniniwalaan din po niya na ang bawat nilalang ay ginawa ng Diyos ng may kabutihan po. Na nanggaling po sa Diyos ang ating kabutihan. Ayan, eksakto lang. Ganun lang kasimple pagdating kay Santo Tomas de Aquino. Kay Aristotle, ultimate end at kaligayahan kay Santo Tomas de Aquino, ito ay bahagi ng pagkakalikha sa tao. Yan ang pinagkaiba. Pero meron din silang pagkakatulad. Ano kayang pagkakatulad ng kanilang mga aral tungkol sa kabutihan o kagandahang loob? Sige nga, sino kayang makapagbigay ng sagot? Saan sila nagkakatulad pagdating sa kabutihan o kagandahang loob? Kung papansinin natin, nagkakaiba sila sa motibo, di ba? Nagkakaiba sila sa sabi nating pinanggalingan, di ba? O layunin ng kabutihan o kagandahang loob. Pero saan kaya sila nagkakatulad pagdating sa usapin na ito? Saan kaya sila nagkakasundo pagdating sa usapin na ito? Magkaibang ano kasi sila eh. Sabi na natin magkaiba, di ba? Yung religious, yung isa ancient philosophy. Pero magkaibang panahon, magkaibang pananaw at paniniwala, meron pa rin silang isang pinagkakasunduan pagdating sa kabutihan o kagandahang loob. Ano kaya yun? Sige nga, analyze nga natin kung saan sila nagkakatulad. Open pa rin ang chat box kung sakaling meron kayong kasagutan. Sino kaya makakapagbigay ng sagot? Sige, total ito ay mayroong lugar sa, alam mo yun, parang nag-evaluate na rin kayo ng lesson natin sa paraan ng pagsagot ninyo. Yung makakapagbigay ng magandang sagot, ipe-perfect ko na sa darating na quiz. Hindi na kailangan mag-quiz. Sige. Pero kung tutusin, madali lang yung tanong ha. Kung may pagkakaiba sila, si Aristotle at Santo Tomas de Aquino, saan naman kaya sila nagkakatulad? Usapin tayo ng kabutihan o kagandahang loob. Ayan. Ano po, sir? Si Aristotle po at si Saint Thomas de Aquinas, ang similar sa kanila ay na yung similar sa kanya na ang tao ay may desisyon kung dapat ba silang maging mabait o hindi o magkagandahang asal o maging masaya. Yun po yung pagkaintindi ko po. Okay, magandang ginawa ni Cruz ha. Nag-volunteer si Cruz. As in volunteer na literal, no? Pero maganda rin yung analysis ni Cruz. May involvement pa rin dyan yung ikaw ang magde-decide, no? Kasi may kinalaman pa rin po sa ginagawa natin. Eh. Pero bago ko banggitin yung mga decision ko, pakinggan muna natin yung sagot ng iba. Si Kaleha, nagtaas ng kamay. Hello po, sir. Sa akin palagay po, yung pagkakatulad po sa filosofiya po ni Aristotle pati ni Thomas po, parehas po na sinasabi na kung paano nga po dapat mabuhay ang tao at kung paano po nila ma-obtain ang kanilang sariling kasiyahan po sa po. Okay, ayan. Maganda rin yung punto na binigay ni Kaleha. Nagtaas na kami si Tabirara. Nagkakareho po yan na ang kabuti po ay talaga sa taong lilagat ito ang ingit.
Sorry Tabirara, naging choppy sa akin. May problema ata yung audio mo. Okay lang ba i-chat mo yung answer mo para babasahin ko na lang? Sorry na ano talaga eh. Naging choppy. Yung iba, meron pa bang hahabol? Tatlo pa lang natatanggap kong opinion. Kay Cruz, kay Galeha, tsaka kay Tabirara. Wala nang hahabol? Wala nang maglalakas loob? Wala na bang... sige. Kung wala na, ito ang desisyon. Si Cruz, Galeha, si Tabirara, hintayin ko pa yung chat mo, Tabirara, ha? Pero pag naibigay mo na sa chat box, okay ka na doon. Okay na kayo, kayong tatlo, lalo na si Tabirara pag naibigay niyo na yung sagot niya. Ayan. Wala na kayong problema sa darating na quiz, ha? Cheers din ko na po. Kasi nag-ang box. Sige. Nagkakapayaw plus apat Cruz, si na Galeha, saka si Tabirara. kasi ay nakatalata bilang ka at ang kanya. Nako, Tabirara, sorry. Choppy talaga, may problema ating audio mo. Sige. Basta, may mga narinig naman akong points doon. Talagang nasasayang lang yung ibang details. Kaya, anyway, nakarating naman sa akin yung punto mo. Ayan. Inulit ko si Cruz, si Galeha, at si Tabirara ang mga mapalad na nagwagi sa ating next quiz. Ayan. Pero sige, ito, babanggitin yung mga pagkakatulad na konektado rin naman sa mga sinagot nila. Ang unang-una dyan, class, parehas silang sang-ayon na likas sa atin ang maging mabuti, likas sa atin ang kagandahang loob. Okay? Naniniwala sila na bahagi yan ng ating pagkatao. Ito kasi yung magandang part dyan. Ano man ang mga paniniwala natin, may isang katangian ng mga tao na pinagkakasunduan nila. Mababait tayo, mabubuti tayo. So kung bilang mag-aaral na ayan yung mga bagay na itinuro sa atin ng mga respetadong pilosopo na ito, siguro paglilinaw yun, no? Isa yung magandang paglilinaw sa atin na hindi naman tayo talaga masasamang tao, kundi mabubuti. Kaya nga ngayon sa parang ng pandemya, nasubok tayo at hindi na nakakapagtaka na agad-agad gusto nating magbigay ng tulong, agad-agad instinct agad natin yung pag may nangangailangan, anong pwede nating maibigay. Dahil sumasalamin yan sa aral ni Santo Tomas de Aquino at ni Aristotle na likas sa atin nun. Bahala na kayo kung anong paniniwala meron, diba? Kasi iba't iba rin naman ang relihiyon ng tao, pero lahat yan nagkakasundo na tayo ay likas na mabuti. Okay? At dahil dyan, no, usaping mabuti o kagandahang loob, nais kong marinig mula sa inyo, ano yung mga kaya niyong gawin sa ngalan ng kabutihan o kagandahang loob? Ito ang katanungan. Magbigay ng kabutihang nagawa mo sa mga sumusunod at ipaliwanag kung paano ito nakaapekto sa kanya. So ang gawin na lang natin, pipili na lang kayo dyan ng applicable, yung maganda talaga yung example na nagawa nyo. Pero sana maano natin to, maibigay natin yung 6 na kategorya: magulang, nakatatanda, otoridad, kabataan, PWD at frontliners. Sige. Sino gustong mauna? Ano na ba yung mga naibigay o nagawa ninyong kabutihan sa mga sumusunod? Maaaring noon, pwede rin ngayon. Sige, sino gustong mauna? O si Cruz, nauna na si Cruz.
ano po, sa mga magulang ko po, tinutulungan ko po silang gawin yung mga gawaing bahay para wala na silang isipin kung uuwi na sila. Katulad ng Ayan, pagluluto importante at yun. paglalaba. Pagluluto at paglalaba. Ayan, napaka sipag naman ni Cruz. Pero sa totoo lang, malaking bagay yung mga yun. Sa mga magulang yan, no? Sino pang gusto magbigay ng halimbawa, ng kasagutan? Habang wala pang nagtataas ng kamay, tatawag tayo. Nandyan ba nagtaas ng kamay si Wes, nagtaas ng kamay. Po. So, hindi lang po ito exclusive dun sa mga mas nakakababata sa akin, pero yung mga tao na nakabilang dun sa kategorya ng bilang kabataan, minsan ay nilelektura ko po sila ng mga sa mga academical na impormasyon at usapin. Yun nga po, sa math, science, yung mga ganun pa po. Kasi nasanay na po ako dyan kasi may mga nakababata pong pinsan and may mga medyo malalayo pong tatawagin ko na po mga kapatid. At yun nga po, marami din akong mga kaibigan na kabataan nga po. Kaya yun po, tinuturuan ko po sila, nilelektura ko po sila kung nangailangan sila ng tulong academic at sa school po. Ayan, no? Kawang gawa sa madaling salita. Yung ginagawa ni Disperse, nag-atid siya ng kaya niyang ibigay sa larangan ng academic sa mga kapwa niyang kabataan. Hindi yun siya material, no? Pero malaking bagay yung inihahatid niya. Si Villafuerte, nagtaas ng kamay. Sir, ayan din po sana sa kasagutan ko, pero ibabagi ko na lang rin po. Kabilang na rin po sa kabataan yung pinsan ko po at saka yung kapatid ko pong bata. Tinutulungan ko rin po siya sa academics. Lalo po last week dahil po nag-periodic po sila. Tinulungan ko po siya sa pag-aaral para makatulong po ako sa mga studies niya. And nakikilaro po sa kanila para wala po silang kaibigan ngayon dahil wala pong physical na contact sa kanilang mga kaibigan. Kaya ako po yung nakikipaglaro sa kanila para magsilbing replacement po sa kalaro nila doon dapat sa paaralan po. Ayun, tinulungan niya sa academics at tinutulungan din niyang maglaro. Diba? Sino pang gusto magbagi ng mga kabutihan o kagandahang loob na nagawa niya? Meron bang kayang magbigay sa iba pang kategorya gaya ng nakatatanda, otoridad, duty at frontliners? Sino kayang magbigay ng sagot sa mga kategoryang ito? Si Display ulit. Sige, go. Sir, sa PWD po at nakatatanda, kasi kadalasan po, kahit may section po o parte po ng isang tren o LRT, MRT transit po na prioridad po ang nakatatanda at PWD. Minsan nga po, may mga PWD at nakatatanda na pumapasok po dun sa mga common trains po, common areas po para sa transportation. Kaya one time po nung mga peak of second quarter ng grade 7 ko po, naalala ko po yung parang 2 beses po sa isang week na siyempre ang simpleng pagbigay ng upuan sa mga nakatatanda sa PWD nga po. Yan, especially na pagka nasa public tayo at talagang may encounter natin itong mga to. Hindi naman palagi, di ba? Hindi naman araw-araw ginagawa natin yung mga simpleng sakripisyo. Ayan. Kanina nakita ko nagtaas na kami si De La Rosa. Apa. Sa frontliners naman po, natulungan ko po dati na nagbigay po kami ng letters po para nagbigay po ng message po para po sa kanila. And since
yung mga relative ko po, yung tita and tito ko po. Kinakamusta din po namin sila bilang frontliners po para po sa pandemic na to. Yun po. Okay, maraming salamat. Hindi ko napansin kasi kanina yung ibang nagtaas ng kamay. Kung gusto pang ipagpatuloy yung pagsagot, taas lang kayo ng kamay, ha? Otoridad, nakatatanda, frontliners, sino pang gusto magdagdag sa mga bahaging ito? O, last tayo. Tatawag ako. Nandyan pa ba si... Natin ko lang dyan pa. Castillo. Nandyan pa ba si Castillo? Nandito po, sir. O, sige. Anong may babahagi mo kasagutan? Ang kabutihan po na nagawa ko para sa mga frontliners, dahil nga po, simula pa lamang ng quarantine, ina-advisean na po tayo na magstay na lang po sa bahay at iwasan pong makihalubilo sa ibang mga tao upang maiwasan ang pagkalat ng COVID. Hanggang ngayon naman po, ginagawa ko pa rin yun upang maiwasan na magkaroon din ng COVID at maiwasan din ang pagdami ng COVID sa bansa po. Okay. Kumbaga, kabutihan mo na yun sa iba, kabutihan mo rin yun sa sarili mo. Siyempre, ang unang dahilan naman kaya may mga protocols ay para hindi tayo mahawa. So, hindi naman yan yung basta lang tayong bawalan sa gusto natin gawin. Hindi naman gano'n. Ito ay para iiwas na rin tayo dun sa kapahamakan. Okay? So, ayan. Paalala, class, meron tayong exig pagsasulit, tignan nyo na lang sa ating classroom. Doon lang yun. O, bilang pagtatapos, mukha namang naunawa natin ang gusto itong paksa na ito. Ay babahagi nyo naman kung ano yung mga kabutihan na inyong nagawa. Alam ko yung iba, meron din yung gustong masagot kasi hindi lang natin natatawag. O bilang pagtatapos, ito, meron tayong exit ticket. Ayan. Ito ay para malaman natin yung mga bagay pa na dapat nating bigyan ng pansin. So, ito yung nilalaman para sa itong ticket, para sa exit ticket. 3 mahalagang natutuhan ko sa aralin ito, 2 bahagi ng aralin na pumukaw ng aking interes o atensyon, at 1 katanungan tungkol sa paksa. O, ganito ha. Pag nakapagbigay agad kayo, pag 5 sa inyo, 5 ang nakapag-recite tungkol dito para dito, yan, dismiss na tayo nun. Sino ang 5 na yon na gagawa ng ating exit ticket o makikibahagi sa pagsagot sa ating exit ticket? 3 mahalagang natutuhan ko sa araling ito, 2 bahagi ng aralin na pumukaw ng aking interes o atensyon, at 1 katanungan tungkol sa paksa. Meron tayong 10 minutes remaining. Di pa nakakapag-proseso. Sige, 1 minute. Dapat in 1 minute meron na kayong na-process na sagot. At pwede na kayong mag-volunteer. Tatlong natutuhan, 2 nakapukaw ng interes, at 1 katanungan.
Lahat to tungkol sa paksa, okay? Okay, sinong ready na dyan? Tatlo. Wala pa? O sige, ako pipili ng buwan na mano natin. Ulitin natin na 3 natutuhan, 2 nakapukaw ng interes, at 1 tanong. Sisimulan to ni. Ang unang sasagot o magbibigay ng exit ticket ay andyan pa ba si D? Jack D. Andyan pa ba? Yes po, sir. Ang 3 mahalagang natutuhan ko sa araling ito ay ang kahulugan ng inner self na ang naroon ang tunay na kahalagahan o silbi ng isang tao po. At ang pangalawang mahalagang natutunan ko sa aralin ang sinabi na ni Aristotle na ultimate end na ang huling layunin ng tao ay ang kaligayahan. At para naman kay Santo Tomas de Aquino na ang tao bilang persona ay individual na maaaring tumindig sa sarili niya dahil sa kanyang kamalayan at kalayaan. Dahil siya ay isang persona, orihinal ang kabutihan at ang paggawa ng mabuti. Ang 2 bahagi ng aralin na pumukaw ng aking interes o atensyon ay sa mga kabutihang nagawa natin sa ating magulang, nakakatanda, otoridad, kabataan, PWD o frontliners dahil mahalaga nating malaman ang mga ito para sa mga susunod nating magagawa sa kanila at para malaman natin kung anong mga nagawa nating mabuti sa kanila. At ang isa pang bahagi na natutunan ko ay ang transcendent self na sinabi na ang transcendence ay nangungahulugang going beyond. Ang isang tao ay may kakayahang malampasan ang anumang pagsubok o tukso na darating dahil may talino at lakas na nagmumula sa kanyang kalooban. Ang isang katutungan ko po, sir, tungkol sa paksa ay ang wala po, sir, mga tanong po kasi naintindihan ko naman po, sir, yung paksa po, sir. Okay. Walang tanong si D. Naintindihan naman daw niya yung paksa. O sige. O, isa na lang ang tatanggapin ko para sa exit ticket natin dahil 5 minutes na lang. Ganito. Wag na yung 3 natutuhan kasi alam ko naman iikot lang yun sa paksa natin na yan. Doon na tayo sa 2 pumukaw ng atensyon at 1 katanungan. At mukhang tatapusin ito ni Platon. Sa 2 bahagi ng aralin na nakapukaw ng aking interest ay isa dito ay ang transcendent self. Dahil nasabi na ang transcendent self ay nangangahulugang going beyond. Dahil dito parang parang nagalaw po ang aking kalooban upang itulak pa ang aking kakayahan sa paggawa ng mabuti sa kapwa.
At isa pa po ay ang dalawang filosofiya na nabanggit, ang kay Aristotle at ang kay Santo Tomas, na nagkakaroon rin sila ng mga pagkakaiba at pagkatulad, na ang kay Aristotle ay ang ultimate end bilang pangunahing layunin o huling layunin ay ang kaligayahan, at ang kay Santo Tomas naman ay ang tumitindig ang isang tao sa kanyang sarili sa paggawa ng mabuti. Isa sa katanungan na aking naisagawa ay aking naisip, maaari po bang ang pangunahing layunin, hindi kaligayahan ang pangunahing layunin ng isang tao sa paggawa ng mabuti? Parang maaari po bang for the sake of helping lang po ba to? For the sake of helping lang po yung kanyang parang punto. Okay, yan. May tanong, no? Isa yun sa mga pagkakaiba nila Santo Tomas de Aquino at Aristotle, no? Kaya pagdating kay Santo Tomas de Aquino, gumagawa tayo ng mabuti dahil likas tayong mabuti. Dahil lilikha tayong mabuti, dahil kawangis tayo ng Diyos. So yun doon masasagot yung tanong na hindi pa pwedeng ginagawa lang natin ito dahil gusto lang talaga nating tumulong, di ba? So yun yung sasagot kay doon kay Santo Tomas de Aquino. Doon siya sasalamin yung tanong ngayon. Maaari yun. Kasi nilikha tayong mabuti. Pero kung kay Aristotle pa rin natin siya i-address, oo, gusto mo lang tumulong, may parang natural lang sa'yo yun. Pero subconsciously or hindi mo man aminin, masaya ka rin kasi sa pagtulong. So pagdating kay Aristotle, gano'n natin siya i-address. Ayan. So, ayan, maraming salamat dahil ubos na yung oras natin, hindi na natin na-entertain yung iba pa. Siguro next time na lang. Hindi masayang oras natin, siguro maaari tayong magsimula sa ating closing prayer. Tayo na at magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga aral na inyong tinuro sa pamamagitan ng aming guro. Pinapanalangin at aming hinihiling na sana ay magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli naming mapagyaman ng aming kaisipan. Nais namin na ikaw ay aming pasalamatan sa biyaya ng karunungan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Kung wala naman aking question, wala naman ang concern, sige, class, maraming salamat. Ingat lahat. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Stay safe po.